butod ang siyang nananakot at nagsasabi, anong gusto mo? Kulong o sapi ka sa minorya? Alam niyo po ha, nung nalaman ko yung kwentong yan, di na ako nagtaka. Kasi alam niyo pati sa akin ha, sa akin, yung butod na yan na nagsasabi na sige, kausapin niya si Ek. Kung gusto niya mawala ang mga kaso niya. Eh ako ba naman papatol pa ba ako sa ganyan? Halos magdadalawang taon na ako. Mag-aantay na lang ako dahil alam ko hindi na sila masisitmura ng taong bayan. Sisipain at susukahin na sila kaya mag-aantay na lang ako. Kaya no thanks. Gaya ni Jinggoy, I'm saying no thanks. Manigas ka. In any case, checkmate po ang BBM-11. Wag na po natin silang tawaging minorya. Sila po ay BBM-11 dahil sila po talaga ang nagnanasa na wag isa publiko ang katotohanan na si Marcos Bangag ang mastermind ng kakurakutan sa flood control scam. Kaya po lahat na nangyayari ngayon sa Senado para pagtakban ang katotohanan. Gaya ng pinagtakban ni Ping Lacson ng katotohanan na si Marcos Bangag ang siyang mastermind ng lahat ng kakurakutan, hindi lang sa flood control project, kundi sa national budget ng 3 nakalipas na taon. So ngayon, pahiya ang BBM-11. Nung una silang nag-walk out para hindi nga maamendahan ang rules ng Senado para payagan ang mga senador na boboto electronically, akala nila bilang minorya, sila lang ang may veto vote. Hindi na ba nila naisip na ang mayorya, at least nung nandyan pa si Jinggoy, mas marami, mas malakas ang veto vote kung gusto nila. Ngayon, pinalalabas nila na wow, ang mga mayorya daw talagang pabaya sa katungkulan dahil ayaw mag-session, dahil sa politika. Bakit? Ano ba ginawa ninyo? BBM-11 nung kayo nag-walk out. Diba? Para nga hindi maamendahan ang rules ng Senado, kayo'y nag-walk out para walang numero at walang quorum. Diba kayong unang gumamit sa rules para politikahin? Para nga hindi mapagbigyan yung mga gaya ni Bato at ngayon gaya ni Jinggoy na makaboto online. Kasi alam ninyo, kinakailangan mawala ang boto ni Bato at ni Jinggoy pagdating sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Di ba ang dinanais ng Bangag at ng Butod ay para matanggal si Inday Sara Duterte at kinakailangan ng 16 votes. Pero ngayon nga sinasabi ko nga 11 lang kayo, saan kayo kukuha ng 5 pa? Tatakutin nyo pa yung 5 galing sa mayorya para bumoto para matanggal si Inday Sara Duterte. Well, na-underestimate nyo naman ang tapang ng ating mga senador. Huwag nyong kalimutan ha, ang mandato ng senador, marami dyan, mas marami pang boto nila kesa kay Bangag nung siya tumakbo ng presidente. At hindi gaya ni Bangag nung minsan natalo na bilang BP, yung mga senador na yan, karamihan dyan, hindi pa natatalo kahit kailan sa kanilang karera. Kaya huwag niyong isipin na duwag yung mga senador na yan. At ngayon, nakikita natin ang kanilang tapang dahil checkmate ang BBM-11. Sa pamamagitan ng hindi pagsipot sa plenaryo, ayan, anong kanilang nakakamit? Iniiwasan nila ang pagpalit ng liderato. Iniiwasan nila ang pagpalit kay Alan Peter Cayetano dahil pag napalitan si Alan Peter Cayetano, alam natin na ang blue ribbon ibabalik nila kay Lacson na magtatago na naman ng katotohanan. So malinaw na ha, sa pangalawang araw at sa tingin ko hanggang bukas, hindi talaga a-attend ang mayorya dahil gusto nilang matuloy ang investigasyon sa flood control scam. Sana pagdating ng 4 ng Hunyo, hindi lang makapagsalita na once and for all ang Marines 18, nananawagan ako kay Zaldi ko, Zaldi kung nasan ka man, pwede ka namang tumistigo by online, by Zoom. So please lang, kontakin mo na ang liderato ng Senado, mga Cayetano, si Marcoleta, alam ko naman, matindi mga pinagsamahan ninyo ng mga Cayetano. Tatay pa ni Cayetano, meron na kayong samahan. So tawagan mo na sila at ikaw ay magbigay na yung testimonya online ng once and for all, ma-on record na. Hindi lang sa testimonya ng iyong mga tauhan na Marines 18, kundi ikaw mismo bilang amo ng Marines 18 na magsabi
kung sino talaga ang mastermind sa likod ng flood control scam. Yan ang iniiwasan ngayon ng BBM-11. Yan ang dahilan kung bakit ayaw nila kay Alan Peter Cayetano, dahil pinagtatakban nila muna ang flood control scam, dahil pag yan ay naging matter of public record, hindi natin po pwedeng baliwalain yan ng taong bayan. Baka yung inaantay nating people power 3 mangyari na pag na matter of record na talagang ang presidente ang chief crook sa buong Pilipinas. O ano ngayon? Pahiya kayo, mga minorya, Tutasen, Zubiri. Ikaw, Zubiri, nakakaya ka, ha? Taga Mindanao ka pa naman din. And yet, tinalikuran mo ang kagustuhan ng mga taga Mindanao. Ano ba yan? Ano ba yan? Sa tingin mo, sisirko-sirko ka at makakalimutan ng mga taga Mindanao na ikaw ay taksil sa Mindanao? Ano ba yan? At saka yung ibang mga nandyan sa minorya ngayon. Sherwin Gatchalian, sa tingin mo ba may kinabukasan ka pa sa politika? Ang balita ko ikaw mahilig ka magsisita mga nationality ng mga kung sino-sino mga Filipino-Chinese. Ikaw pala, meron ka rin palang tinatago. Alam mo kung ano yung tinatago mo. Alam ko rin kung ano yung tinatago mo. And yet, akala mo kung sino kang minagawa. Anak, mayaman ka lang naman talaga na sinusulong ang mga interes ng iyong ama. Yan ang tinatawag na talagang bureaucratic capitalism. Ginagamit ng gobyerno para sa negosyo. Diba? Hay, nako po. Kaya po, tayo po, kapit-bisig tayo. Suportahan natin ang Majestic 13 para sa demokrasya ng Pilipinas. Huwag tayo magpadala sa propaganda ng mga nagsanib puwersa ng mga loyalista at pinklawan na pinalalabas nila na dereliction of duty daw itong ginagawa ng mayorya ngayon sa Senado. Hindi po. Ito ay paniguro na masilwalat once and for all sa buong sambayanan na ang pinaka-kurakot sa ating bayan walang iba kung hindi ang bangag Marcos Jr. suportado ng kanyang butod na may bahay. Kaya abahan po natin ang 4. Hindi na po sisipot yan, miski bukas. Dahil pag sila sumipot, may possibility na sasabihin na naman, we declare all positions as vacant. Well, siyempre po, may possibility na talagang ginagapang din nila ang 2 pang senador, no? Para nga makabuo ng 13. Pero sa tingin ko naman, kapag kung sino man yung magpapabili ng kanilang boto na talagang masahol pa sa hudas ang gagawin nila, alam nila na baka hindi na sila makabawi sa kanilang karera sa politika kung ngayon sila magmamalahudas. Lalo na, ang kinakailangan lang naman ay ilang araw na lang, ilang oras na lang, malalaman na natin ang katotohanan kung sino talaga ang kurakot, ang pinakakurakot sa bayang ito. At pwede ba pag naisiwalat na kung sino pinakakurakot, maghusga na kayo. Maawa kayo sa ating mga sarili. Alam nyo ba ang inflation, magdo-double digit na. Ibig sabihin, mabilis nang tumaas ang presyo ng bilihin ng mga nakaripas na araw, mas bibilis pa ngayon. At wag nating isisi lahat yan sa gulo sa gitnang silangan dahil dito lang sa Pilipinas ang ganitong katindi ang inflation. Ibig sabihin, talagang kapalpakan ng gobyerno kung bakit nagtataasan ang presyo ng bilihin. Bakit hindi tataas ang presyo ng bilihin? Binaliwala ang agrikultura. Binulsa ng binulsa ang pera para sa mga magsasaka. Tumataas ngayon ang presyo ng bigas, magiging mas mahal pa ng 10 piso kada kilo dahil sa kakulangan ng fertilizer. Yan ba ay masisisi mo sa gitnang silangan? Hindi. Dahil tayo naman, meron tayong budget para bigyan ng subsidy ang ating mga magsasaka pambili ng fertilizer, kinurakot lang ng mga taong gobyerno. Kaya wala. Nagtataka ba kayo ngayon kung bakit bagamat ang talagang putukan sa gitnang silangan, dahilan din para tumaas ang presyo ng bilihin, pinakamabilis ang pagtaas ng presyo ng bilihin dito sa Pilipinas kasi kurakot ang namumuno. Dinagdagan pa ng putukan. Kapit-bisig lang po dahil in the next few days, sa wakas, yung katotohanan na matagal na nating hinahanap at inaasam-asam, malalaman na natin. Nagbibigay-pugay ako kay Senate President Alan Cayetano. Iba talaga kapag ang liderato ay meron takot sa Panginoon.
itataguyod ang katotohanan. Hindi pinapansin ang karangyaan, hindi pinapansin ang kapangyarihan dahil yan ay kapangyarihan. Ginagamit ang kapangyarihan para isiwalat ang katotohanan. At siyempre, bow din ako at saludo sa ating mayorya dahil sa inyong katapangan, sa inyong kaintegridad, masisiwalat sa wakas ang katotohanan ng Marcos Bangag Administration. Siya mismo ang mastermind ng kakurakutan sa ating bayan.